Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Pagbati mula sa inyong kapatid, kaibigan Brother Yeng. Sa araw na ito mga kapatid, ang pamagat ng ating devotional ay Sanctification Embraces the Entire Being. At ang ating Bible verse mga tugang, mga kapatid, ay mababasa po natin sa aklat ng 1 Thessalonians 5:23. Ang sabi po dito, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Ang sinaunang Israel mga kapatid ay gumagawa ng paghahandog. At ang tinatanggap lamang ng Diyos na isang uri ng handog ay yung handog na walang depekto, walang sira, walang kapintasan mga kapatid. Ito lamang ang tinatanggap ng Diyos bilang handog mula sa sinaunang Israel. Sa atin pong mga Kristiyano mga kapatid ay inaasahan din po tayo ng Diyos na atin pong ihahandog ang ating pong buong buhay, yung ating pong buong pagkatao sa kamay sa ating pong buhay na Diyos. Ang sabi po ng talata mga kapatid, "I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Paano po ba ito mangyayari? Paano po mangyayari mga kapatid na yung ating pong buong pagkatao ay maibibigay nating handog, maipipreserve po nating blameless sa pagdating ng ating pong Panginoong Hesus? Ito ay sa pamamagitan mga kapatid ng pag-iingat, sa pamamagitan ng temperance mga kapatid. Karamihan ng mga tao po ngayon ay naniniwala na wala naman sa kinakain mo, sa iniinom mo, ang kasiraan ng iyong kaluluwa. Ang Biblia po ay maliwanag na nagsasabi mga kapatid na pinag-iingat tayo sa mga pagkain na hindi naman angkop sa atin po bilang mga tagasunod ng ating Diyos, mga inumin na hindi angkop bilang mga tagasunod ng ating pong buhay na Diyos. Naglagay ng kaibahan ang ating pong Diyos sa mga bagay na po pwedeng kainin, sa mga bagay na hindi po pwedeng kainin, mga inumin na pwedeng inumin, mga hindi po pwedeng inumin, sapagkat ninanais ng ating pong Diyos na itong ating pong katawan ay kanyang maingatan. Hindi ito binigay ng ating pong Diyos para pagkaitan tayo ng mga masasarap na mga bagay, hindi po. Ibinigay po ito ng ating pong Diyos upang maingatan po ng Diyos ang ating pong katawan. Sapagkat hindi maiingatan ito pong ating katawan kung hindi po tayo mga kapatid susunod sa pamantayan ng ating pong buhay na Diyos. At paano po natin mayahandog ito na bilang isang buhay na handog, holy, acceptable sa ating pong buhay na Diyos, kung ating pong sinisira ang ating pong katawan sa pamamagitan ng kahit anong kainin mo, kako, ay pwede yan kainin hanggat tatanggapin ng tiyan. Kahit anong inumin mo, basta tatanggapin ng tiyan, inumin mo. Alam nyo mga kapatid, ating pong buhay, ang ating katawan, ang ating buong pagkatao, ang siyang ating pong handog sa ating pong buhay na Diyos. Ito po yung ating pong sa araw-araw ay inihaharap sa ating pong buhay na Diyos bilang ating pong katampatang handog. Kaya malaking pagpapasalamat mula po sa atin mga kapatid na mayroong pong sanctification, mayroong spiritual transformation, at ang aspeto na inaabot po ng transformation po na ito hindi lamang mga kapatid yung ating pong spiritual concern, kung hindi po yung ating pong buong pagkatao. That includes our body, that includes our minds, that includes our heart mga kapatid. Lahat ng aspeto ng buhay po natin ay nais na i-transform ng ating pong buhay na Diyos, sapagkat mga kapatid, ito yung ating pong handog sa buhay na Diyos. Nais ng Diyos na pagdating ng ating Panginoong Hesus sa pangalawa, tayo po ay mayroon pong maihahandog, maihaharap sa ating pong Diyos na perfect na handog. At hindi lamang sa pagkain po tayo pinag-iingat ng Diyos, sa inumin pinag-iingat ng Diyos, pinag-iingat din po tayo mga kapatid sa mga malalaswang mga kaisipan, mga kaisipang sakim. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon na kung saan ay talamak na yung tinatawag pong mga malaswang panoorin, po ay siya pang tinatangkilik ng karamihang mga tao, yung pong mga malalaswang panoorin, mga malalaswang content, ang siyang pinapanood ng maraming tao. Alam niyo mga kapatid, pinag-iingat tayo ng ating pong buhay na Diyos. Pinag-iingat tayo sa mga bagay po na yun na nagdudulot sa ating pong isipan mga kapatid na magkaroon tayo ng malaswang kaisipan.
na magkaroon tayo ng sakim na kaisipan, sakim na puso. Pinag-iingat tayo ng ating buhay na Diyos. Ito yung mga bagay na nais gawin ng Diyos sa atin. Ito yung mga bagay na nais i-transform ng Diyos sa atin. Hindi po natin ito kaya, mga kapatid. Kasi paano po natin ito makakaya? Kaliwat kanan, sa harap, sa likod. Puro po mga hindi magagandang panoorin ang ating pong nakikita. Puro po mga nakakasira ng ating pong isipan, ng ating pong puso, ng ating pong pagkatao, ang ating pong nakikita, mga kapatid. Nais ng Diyos na ingatan ka, nais ng Diyos na i-preserve ka. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang gawin niya ang kanya pong gawain sa iyo. Magpasakop ka sa kanya. Tutulungan po tayo ng ating pong buhay na Diyos. Tutulungan po tayo magtagumpay sa lahat ng mga kaisipang hindi maganda, pamumuhay na hindi alinsunod sa ating pong buhay na Diyos, sapagkat ito ang nais gawin ng ating pong Diyos. Ma-preserve ang buong pagkatao po natin na haharap sa ating Panginoong Hesus sa kanya pong ikalawang pagbabalik. Nais mo ba, kapatid ko, natanggapin ang nais na gawin ng Diyos sa iyong buhay? Kung nais mo, mga kapatid, na magkaroon ng buhay na kung saan inihahanda ng Diyos na pagsalubong sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tanggapin po ninyo ang kanyang inaalok na tulong, ang kanyang inaalok na pangangasiwa. Tayo po'y magpasakop sa kanyang kapangyarihan, magpakumbaba sa kanyang salita, at tayo, mga kapatid, ay magtatagumpay. Ano man ang mga bagay na tayo po'y mahina, magtatagumpay po tayo doon. Mahabagin namin Diyos, mapagpala namin Ama. Salamat po sa inyong pagpapala at pag-iingat na patuloy na ginagawa sa amin. Salamat na ipipreserve po ninyo ang aming pong buong pagkatao. Sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, sasalubong po kami na taglay ang buhay at kinalulugdan ng langit. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.